Sa barangay Masigla, may isang pangalan na agad sumasagi sa isip kapag may usapang diretsahang salita. Si Manang Cora. Hindi dahil sa talino, hindi rin dahil sa kabaitan, kundi dahil sa kanyang matalas na dila. Kilala siya ng lahat bilang Manang Mapanlait. Bawat umaga, sa palengke, lagi siyang nakapwesto sa gilid ng tindahan ng gulay. Hawak ang maliit na bayong at mga matang mabilis magmasid. Hindi siya nabibigo. Kahit sino ay maaaring maging biktima ng kanyang bibig. Ang babae na sobrang kapal mag-makeup, ang binatang gusot ang damit, ang tindeherang mabagal magsukli. Grabe, parang pintura ng mukha mo. Minsang bulong niya na sapat para marinig. May kasabay na maliit na tawa mula sa ilan, pero mas madalas ay yumuyuko lang ang pinagsabihan. Kapag sakay naman ng jeep, hindi pa umaandar ang makina ay may komento na agad. Ay, bakit ganyan sapatos mo? Parang napulot lang. Tahimik ang loob ng sasakyan. Ang iba ay sa bintana nakatingin. Ang iba naman ay nagkukunwaring tulog. Sa kanto, habang nakaupo sa bangkong kahoy, doon madalas magtipon ng tsismisan. Doon lalabas ng buo ang estilo ni Manang Cora. Hindi tsismis ang habol niya, kundi puna. Kahit walang ginawang masama ang iba, parang may nakahandang listahan sa isip niya ng mga dapat punahin. Para sa kanya, normal lang ang lahat. Totoo naman, di ba? Nagsasabi lang ako ng totoo. Palagi niyang depensa. Hindi niya nakikitang ang katotohanang walang malasakit ay nagiging matalim na sandata. Hindi rin niya napapansin na unti-unti nang nagbabago ang paligid sa kanya. Dati, mabilis lumapit ang mga kapitbahay para makipagkwentuhan. Ngayon, kung makita nilang paparating siya, may ilan nang biglang nagkukunwaring may gagawin. Ang iba ay tumatawid sa kabila ng daan. Ang dating masiglang umpukan ay tahimik kapag siya ang nandoon. Ngunit si Manang Cora ay hindi nababahala. Sa kanyang isip, mataas lang ang loob ng mga tao, baka raw hindi kaya ang katotohanan. Hindi niya inisip na baka nasasaktan na sila. Hindi pumasok sa kanyang isip na ang mga salitang binibitawan niya, kahit walang intensyong manakit, ay bumabaon na pala sa puso ng iba. Sa bawat tawang ibinubugaan niya matapos manglait, may katumbas pala itong tahimik na buntong hininga sa kung saan. Ngunit sa umagang iyon, sa gitna ng palengke at kasanayan niyang manlait, may paparating na pagbabago. Isang taong tahimik, may dalang sinulid at karayom, at isang hiwagang hindi pa niya alam na babago sa kanyang buhay. Lumipas ang mga araw na parang magkakahawig lamang para kay Manang Cora. Sa palengke, sa jeep, at sa kanto, palaging may nasasabi siya. Sa tindahan ng isda, parang hindi ka naliligo. Sa panaderya, uso pa ba yung ganyan? Sa jeep, ang ingay ng bata, hindi na disiplina. Hindi niya pinapansin ang mga yumuyukong ulo at mga matang biglang umiilag. Para sa kanya, normal lang ang lahat. Biruan lang. Wala namang masama sa pagsasabi ng totoo, ayon sa isip niya. Ngunit unti-unting nagbabago ang paligid. Ang tindera ay hindi na bumabati. Ang mga kapitbahay ay hindi na lumalapit. Ang dating masayang tambayan ay nagsisimulang mapuno ng katahimikan kapag dumarating siya. Isang hapon, naupo siya roon mag-isa. Walang kasabay na tawa. Walang kasabay na kwento. May bahagyang bigat na sumiksik sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Ang tatamlay ng mga tao ngayon, bulong niya. Hindi niya naisip na baka hindi sila ang nagbago, kundi siya. Para kay Manang Cora, ang mga salita ay walang timbang. Ibinibigay lang, tinatapon lang sa hangin, hindi iniisip kung saan babagsak. Hindi niya alam na sa bawat biro, may pusong nabibigatan, at sa bawat punang binibitawan, may loob na tahimik na nasisira. Hindi pa niya batid na ito na pala ang simula ng kanyang pagiging tuluyang mag-isa at ng darating na hiwaga na babago sa lahat. Maaga kinabukasan, tila may kakaibang katahimikan sa palengke. Hindi tulad ng dati na maingay at puno ng tawanan.
May bahagyang bagal ang galaw ng mga tao. Dumaan si Manang Cora sa pamilyar niyang ruta. Daan patungo sa pwesto ng gulay, lagpas sa tindahan ng isda, at sa gilid ng panaderya, handa na namang magbitiw ng mga salitang parang bahagi na ng kanyang pag-iikot. Doon niya napansin ng isang babae. Nasa lilim ito ng lumang tolda, may maliit na lamesang kahoy at isang lumang makinang panahi. Tahimik nitong tinatahi ang laylayan ng kupas na bestida. Walang placard, walang sigaw ng mananahi po, walang paghahakot ng customer. Parang nagkataon lang na nandun siya. Napahinto si Cora. Iba ang tikas ng babae. Simple, maaliwalas. At payapang parang hindi alintana ang ingay sa paligid. May bahagyang ngiti sa labi habang abala sa karayom. Hindi napigilan ni Manang Cora ang sarili. Parang laos na yang makina mo ah. May kikita pa ba sa ganyang pananahi? Wika niya, huminto sa pagtatahi ang babae at tumingala. Sa halip na mapikon o masaktan, ngumiti lamang siya. Hindi pilit, hindi mapait, kundi mahinahon. May mga damit po kasing hindi kailangan ng mamahaling makinang panahi. Marahan nitong sagot. Kailangan lang ng tiyaga. Walang sagot si Cora. Bahagya siyang nainis sa pagiging kalmado ng babae. Bago pa siya makapagsalita uli, inabot ng babae ang isang puting panyo. Malinis ito, payak, walang burda ni disenyong anuman. Ito po, sabi ng babae, kapag handa na kayong makita kung saan napupunta ang mga salitang binibitawan ninyo, gamitin ninyo ito. Napakunot ang noo ni Cora. Ano ang ibig mong sabihin? Ngunit hindi na nagbigay pa ng paliwanag ang babae. Bumalik ito sa pagtatahi na parang walang naganap. Bit-bit ang pagtataka. Tinanggap ni Cora ang panyo. Inilagay niya iyon sa bayong at nagpatuloy sa pamamalengke. Tahimik siyang naglakad. May bahagyang pagkainis sa loob. Mga kakaibang tao talaga ngayon. Bulong niya sa sarili. Sa buong araw hindi na niya naalala ang babae o ang panyo. Itinuring niya iyong isa lamang sa mga kakaibang tagpo sa karaniwang umaga. Hindi niya alam na ang payak na telang yun ang magiging simula ng pagbabalik sa kanya ng lahat ng salitang itinapon niya sa mundo. Kinabukasan, bumalik sa dati ang umaga ni Manang Cora. Limot na niya ang babaeng mananahi at ang puting panyo na isinilid lang niya sa dulo ng bayong. Habang bumibili ng gulay, napansin niya ang isang babaeng bagong gupit ang buhok. Medyo tabingi ang pagkakapantay at tila minadali lang. Parang ginunting ka lang ng gunting pambata, punan niya sabay tawa. Bigla may kumirot sa kanyang dibdib. Hindi ito matalas na sakit, kundi parang kirot na sumikip at agad ding nawala. Napahawak siya sa kanyang dibdib at napataas ang kilay. Pagod na talaga ako, bulong niya sa sarili. Ngunit nang magtuloy siya sa tindahan ng bigas at mapansin ang isang lalaking gusgusin ang suot, hindi niya napigil ang bibig. Ay, bakit ganyan ka magdamit? Parang walang salamin sa bahay. Muling dumapo ang kirot. Mas matagal ngayon. Parang may humila sa loob ng kanyang dibdib. Napahinto siya sa pagsasalita. Sumilip siya sa palibot. Iniisip kung may nakakita sa kanya. Ngunit walang nakapansin. Abala ang mga tao sa kanilang gawain. Sa loob ng jeep pauwi, may isang batang malakas ang boses na walang tigil sa pagkanta. Ang lakas pa ng kanta mo, sintonado naman, sabi ni Cora. Sa sandaling iyon, parang biglang nabingi ang tenga niya sa sariling boses. Parang nag-echo sa isip ang sinabi niya. Ang ingay mo, ang ingay mo, ang ingay mo. Napapikit siya at napahawak sa ulo. Bumaba siya ng jeep ng padalos-dalos. Pagdating sa bahay, dumiretso siya sa salamin upang makita kung namumutla ba siya. Ngunit sa salamin, tila iba ang nakita niya. Ang mukhang nakatingin pabalik ay may bakas ng pagod at lungkot. Mas matanda kaysa sa inaasahan niya. Umusog siya palayo sa salamin. Parang hindi niya makilala ang sarili. Sa pagkabalisa, hinanap niya sa bayong ang kung anong pwedeng punasan ang pawis sa noo. Doon niya nabunot ang puting panyo. Habang pinupunasan ng pisngi, napansin niyang may manipis na bakas ng basa sa tela. Parang mantsa ng luha.
Hindi niya naalala na umiyak siya. Sinubukan niyang punasan muli, ngunit imbes na mawala, parang mas luminaw pa ang marka. Anong kalokohan ito? Bulong niya. Napatitig siya sa tela. Walang amoy. Walang mantsa ng dumi. Luha lang. Parang biglang pumasok sa isip niya ang sinabi ng babae. Kapag handa na kayong makita kung saan napupunta ang mga salitang binibitawan ninyo. Kinabahan si Cora. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, napatanong siya sa sarili. May tunay bang bigat ang mga salitang akala ko ay biro lang? Sa katahimikang iyon, ramdam niya na hindi ito ordinaryong pagod o guni-guni. May nagsisimula ng gumalaw sa likod ng kanyang mga pananalita. At hindi pa rito magtatapos ang hiwaga. Sa mga sumunod na araw, hindi na nawala ang kakaibang karanasan ni Manang Cora. Sa bawat salitang mapanakit na binibitawan niya, dumarating ang kirot. Minsan banayad, minsan halos hindi na niya maipikit ang mata sa tindi. Hindi na siya makapagsalita ng walang kasunod na kabigatan sa dibdib. Isang umaga, may nadaanan siyang matandang babae na bitbit ang mabigat na timba. Sanay na sana siyang magbiro. Ano ba naman niyang suot mo? Subalit bago pa man niya matapos ang pangungusap, biglang nawala ang boses niya. Binukan niya ang bibig, ngunit hangin lang ang lumabas. Hindi siya makaimik. Napahawak siya sa lalamunan. Nataranta. Ilang sandali ang lumipas bago tuluyang bumalik ang tinig niya. Ngunit mahina at paos. Siya'y nagmamadaling umuwi. Sa maghapong iyon, tila may bumubulong sa loob ng kanyang ulo. Hindi ito malinaw na tinig, kundi pirap-pirasong eko ng dati niyang mga sinabi. Parang basahan, walang ipon, pangit. Parang paulit-ulit itong inuukit sa kanyang isipan. Walang tigil, mapanakit. Sa bahay, naupo siya sa kama at pilit tinakpan ng tenga. Ngunit hindi humihinto ang bulong. Hindi siya makaiyak, ni makatulog. Kinabukasan, lumakas pa ang hiwaga. Sa palengke, napatigil siya sa gitna ng daan nang bigla niyang makita. Sa sulok ng paningin niya, ang mga taong dati niyang nilait. Nandoon ang tindera ng isda, nakaupo sa bangkito, umiiyak. Ang dalagang bumili ng tinapay, hawak ang panyo sa labi, maputla ang muka. Ang inang sinabihan niyang maingay ang anak. Yakap pa rin ang bata, tahimik na luhaan. Hindi sila nagsasalita. Hindi sila kumikilos. Parang mga aninong sugatan ng salita. Napapikit si Cora at mabilis na napailing. Hindi totoo ito, bulong niya. Ngunit nang imulat niya ang mata, naroon pa rin sila. Doon, sa gitna ng palengke na dati, ay paborito niyang entablado ng panlalait. Tinamaan siya ng katotohanan. Hindi pala biro ang mga sinasabi niya. Hindi pala basta lilipas ang mga salitang itinapon niya sa hangin. Bawat isa ay may nagawang sugat. At ang mga sugat na iyon ay totoo. Kahit hindi nakikita ng mata. Naluha si Cora. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa hiya. Sa unang pagkakataon, hindi niya tinakasan ang mga bungang ibinabalik sa kanya ng sariling bibig. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. At sa katahimikang iyon, napagtanto niya, hindi siya biktima ng hiwaga. Siya ang may gawa ng sakit. Doon nagsimulang mabasag ang matigas na pader sa paligid ng kanyang puso. Ngunit upang tuluyang maghilom, kailangan niya munang humingi ng tawad. Hindi na nagpalipas pa ng isang araw si Manang Cora. Maaga pa lamang ay naglakad na siya palabas ng bahay. Dala ang puting panyo, hindi na sa bayong inilalagay, kundi hawak na mismo sa palad. Sa bawat hakbang papunta sa palengke, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Hindi na hiwaga ng kirot, kundi bigat ng konsensya. Tiningnan niya ang bawat tolda, bawat pwesto, bawat sulok. Wala roon ang babaeng mananahi. Naglakad siya palibot ng kalsada ng barangay hanggang marating niya ang lumang punong mangga sa gilid ng eskinita. Doon niya ito nakita. Tahimik na nakaupo ang babae. Walang tao sa paligid. Tanging huni lang ng ibon at lagaslas ng mga dahon ang maririnig. Lumapit si Cora. Nanginginig ang boses. Hinahanap ko po kayo. Mahina niyang sabi.
Tumingin ang babae at ngumiti. Hindi nagtataka, parang alam niyang darating si Cora. Alam kong mali ang ginagawa ko. Pagpapatuloy ni Cora. Akala ko biro lang. Akala ko walang nasasaktan. Pero mali pala ako. Napatingin siya sa panyo. May ilang bahid na ng luhang natuyo. Hindi ko sinasadyang saktan ang mga tao, bulong niya. Pero nasaktan ko pa rin sila. Sandaling tumahimik ang babae bago magsalita. Hindi mo sinasadya, tugon niya. Pero nagawa mo. At ang nagawa ay may dulot na sakit. Bahagyang yumuko si Cora. Ang salita, dagdag ng babae, ay parang patalim. Maaaring gamitin sa panlait at maghiwa ng sugat na hindi agad naghihilom. Ngunit maaari rin itong gamitin sa pag-asa, sa pagtahi ng mga nasira. Napaluha si Cora. Paano po ako magsisimula? Tanong niya. Ngumiti ang babae at marahang tumayo. Magsimula ka sa pagpili, sagot niya. Sa bawat salitang lalabas sa bibig mo. Pagkasabi nito, ay bigla nang tumalikod ang babae at umalis. Nanatili si Cora sa ilalim ng punong mangga. Hawak ang panyo at umiiyak. Ngunit hindi na iyon iyak ng takot. Iyon ay iyak ng pag-unawa at pagsisimula. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad pa uwi. Alam niyang sa pagbabalik sa barangay, hindi sapat ang sobrang sorry. Hindi sapat ang pag-amin. Ang tunay na pagbabago ay kailangan ding ipakita sa gawa. Kinabukasan, bumalik si Manang Cora sa palengke. Ngunit may dala na siyang ibang loob. May kaba sa kanyang dibdib, parang unang araw sa paaralan. Sa bawat taong madaanan niya, naiisip niya, ano ang sasabihin ko ngayon? Sa tindahan ng gulay, napansin niya ang babaeng minsan niyang pinagtawanan ang buhok. Nakapusod na ito ngayon. Mukhang pagod ngunit masipag pa ring nagtitinda. Napatigil si Cora sa harap ng pwesto. Dati, may puna na sana siyang ibabato. Ngayon, huminga siya ng malalim. Maganda po ang ayos niyo ngayon, mahinang sabi niya. Napatingin ang babae, tila nagulat. Saglit na nagduda ang itsura, saka ngumiti. Salamat po. Sa panaderya, nadatnan niya ang dalagang dati niyang kinutsa. Nakapila ito, hawak ang tinapay tulad ng dati. Lumapit si Cora at bahagyang yumuko. Pasensya na sa nasabi ko dati. Aniya, hindi ko naisip kung makakasakit. Walang agarang sagot ang dalaga. Ngunit bago umalis, tumango ito. Isang maliit na senyas ng pagtanggap. Sa kanto, may matandang nagbubuhat ng timba. Dati ay may biro na siyang ibinuga roon. Ngunit ngayon, lumapit siya at tumulong. Tahimik nilang binuhat ang timba hanggang sa bahay ng matanda. Pagka-uwi niya, dinukot ni Cora ang panyo. Napangiti siya. Mas malinaw na yun kaysa dati. Ang ilan sa mga mansa ng luha ay naglaho. Tila nahuhugasan sa bawat mabuting salitang sinasabi niya. Sa mga sumunod na araw, hindi naging madali ang pagbabago. May mga pagkakataong bigla pa ring napapabalik ang dating ugali. Minsan ay nakabukas na ang bibig niya para manglait, pero agad niya itong isinasara. Sa halip, pipili siya ng katahimikan o kaya ay salita ng pag-unawa. Unti-unti, napansin din ng mga tao ang kanyang pagbabago. Hindi na agad umiilag ang mga kapitbahay kapag dumarating siya. May ilan nang bumabati, may ilan nang ngumingiti. At sa bawat bagong ngiti, parang may bahagyang gumagaan sa dibdib ni Cora. Doon niya naunawaan. Mas mahirap magsalita ng mabuti kaysa manlait, pero mas magaan pala ito sa puso. At sa bawat araw na kanyang pinipili ang kabutihan, unti-unting nabubura ang aninong minsan niyang iniwan sa buhay ng iba. Makalipas ang ilang buwan, tila nagbago rin ang ihip ng hangin sa barangay Masigla. Ang palengke na minsang naging tahimik kapag dumarating si Manang Cora ay muling naging maingay sa tawanan. Ngunit ngayon, hindi na dahil sa kaniyang panlalait, kundi sa magagaan na usapan na siya mismo ang nagsisimula. Kapag may bagong gupit ang kapitbahay, hindi na puna ang nauunang lumabas sa bibig niya, kundi papuri. Kapag may batang umiyak sa jeep, hindi na inis ang sagot niya, kundi pag-abot ng candy o laruan. At kung may tao mang mukhang pagod o mabigat ang loob,
simpleng tanong na lang ang ibinibigay niya. Okay lang ba kayo? Sa kanto, may mga kabataang kusa nang lumalapit at nakikipagkwentuhan sa kanya. Minsan, humihingi ng payo. Minsan, nakikinig lang sa mga simpleng kwentong dala niya. Mga kwentong hindi na laman ng panlalait, kundi ng pag-unawa. Isang hapon, tinipon niya ang mga bata sa silyang kahoy na dati ay saksi sa maraming mapait na biro. Isip muna bago magsalita, sabi niya ng marahan. Ang masakit na biro, pwedeng maging bitak sa puso ng iba. Tahimik silang nakinig. Sa gabing iyon, pag-uwi niya sa bahay, inilabas muli ni Cora ang puting panyo. Ngunit wala na ang mga mantsa ng luha. Malinis na itong puti, parang bagong tela. Napangiti siya. Lumipas ang ilang araw. Napagtanto niya, wala na sa kanyang palad ang panyo. Hindi niya alam kung kailan ito nawala. Ngunit hindi siya nag-alala. Hindi na niya ito kailangan. Dahil ang paalala ay hindi na nasa tela. Nasa kanyang puso na. At sa barangay Masigla, tuluyan nang nawala ang bansag na manang mapanlait. Ang salita ay may kapangyarihan na manakit o magpagaling. Kung gagamitin sa panlalait, babalik ito bilang sugat. Kung gagamitin sa kabutihan, babalik ito bilang biyaya. Piliin mong magsalita upang magpagaan, hindi upang magpasakit. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.